Kapayapaan. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya. Sa buong Pilipinas at sa buong mundo, naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isa na namang pagayag na aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon at pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan. Lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Well, magandang hapon, Pilipinas at sa buong daigdig. Matagal na, nung una pa, sinaysay ko na ito sa inyo. Kayong lahat na nanghawakan ng mga bagay para sa mga tao. Pero alalahanin nyo, hawak ni Miranda ang mga dokumento sa kayamanan na inaasahan ninyo, at hindi lang siya, marami pa ang taong pinagkatiwalaan ng Diyos para amyendahan itong mga kayamanan na hinihingi nyo na pangako ng Diyos sa Biblia, yung pagpapala sa pagsunod. Alright, ngayon, itong pagpapala sa pagsunod, kailangan ito ay magtuunan nyo ng pansin. Tunay ba na kayo'y nakasunod sa batas at palatuntunan ng Diyos? Kung tunay na kayo nakasunod sa batas at palatuntunan ng Diyos, di sinsanay nakamtan na ninyo pagpapala. Bakit nadidelay ang pagpapala? Tinanong ko yan ng Diyos noong 1990s pa. Dahil sa kawalan ng pagkakaisa. Dahil kung bimitawan ng Diyos yan at i-release na, kung hindi kayo nagkakaisa ng pag-iisip at hindi kayo nagkakakilala, kayo lahat, malayong darating pa yan. Kasasabi pa lang niya, sa linggo pa lang nakararaan. Ano nyo pagkakaguluhan lang yan. Kung ilabas na agad ng Diyos yan. Tandaan niyo, ang sabi naman ni Miranda, hindi niya papalbasin yung kanya hanggang mayroong politiko na nakatay sa posisyon. Bakit sinabi ni Miranda ganoon? Alam ba niya ang ugali ng mga politiko? Alam niya, dahil matanda na rin siya. Sinusubaybayan niya ang lakad ng mga politiko. So, hindi pa nagbago. Sabi ng Diyos, wala pa nagbago. Wala. Kahit na isa. Di malinaw na wala pang nagbago sa mga politiko. O, ano yung pamaraan ng pagbabago? Ang Biblia, sabi ko sa inyo, yan ang daan ng pagbabago sa pamagitan ng pangangaral ng Panginoong Jesucristo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Dahil pinagkaroon ng Diyos kay Jesucristo ang pagpapatawad sa inyong mga kasalanan kung lumapit kayo sa Kanya. Dahil ang namamahala sa mundong ibabaw ngayon na binigyan ng Diyos, walang iba kundi si Jesucristo. Alright. Patay na si Jesucristo Isa na siyang Espiritu. Banal na Espiritu, tandaan nyo. Dahil isa na siyang banal na Espiritu, na ipagkaloob pa rin siya sa Kanya yung pamamahala sa lahat ng tao. Ngayon, kung sa panahon nito ay ipagkaroon na pamamahala sa kanyang kapwa-tao sa ating kapanahunan, maaring mabuksan na yung kasaganaan. Bakit hindi mabuksan ang kasaganaan? Dahil hindi kayo maniniwala kay Jesucristo na siya pinagkalooban ng Diyos na maghari sa mundong ibabaw.
Kahit na siya ay hari sa mundo ibabaw, sinasabi ko sa inyo, ibinibigay din niya yung karapatan ng tao dahil siya ay espiritu na. Sa tao ang pamamahala. Yun ang tinatawag na transition of power. Eh lahat naman tao naman hindi mapagkakaniwalaan. Dahil ayon sa sabi ng Ama sa kanyang survey, walang nagbago. Wala pang isa. Ano ibig sabihin nito? Matatakaw pa rin sa kayamanan at nagpapagunwaring mababait. Pero bandang huli, daya na ang darating. So, yan ang nakikita ng Diyos sa mga tao. Kunwari, mababait sila ngayon. Paglabas yan, tandaan nyo, kanya-kanya ng jackpot at kanya-kanya ng kickback. At hindi na i-honor yung mga panata nila. Kanya-kanyang taksilan na. Yan ang nakita ng Diyos. So, wala pang tapat at wala pang nagbago. Sabi ng Ama, paano kayo nire-release niya yan? Ay siya may-ari yan at ang inang lupa. Tandaan nyo O, sino ang Ama? Sino ang inang lupa? Di nyo kilala. Mga banal na espiritu yan. Yun mga tinatawag na Dioses. Dahil nakalagay din po sa kasulatan, ang lahat po ng tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo, wala pong ibinigay na pag-aari ang Diyos. Ang ibinigay lang po sa mga tao, kapamahalaan. Talaga. Hindi po pag-aari. Hindi yung pag-ari, yung kayamanan na yan. Likha ng Diyos yan. Sila dalawa ng inang lupa, nagkasundo. Kaya kundi yung igalang niyong Ama at yung inang lupa na yan, malayo pa ang mga inaasahan nyo, tandaan nyo. Dahil sila rin ang gagawa ng paraan para lalabas yan sa pamagitan ng kanyang mga taong binigyan ng karapatan. Tandaan nyo karapatan. Okay, kung basahin natin sa Biblia, eto na. Gawa, Kapitulo 1, 8. Gawa, Kapitulo 1, talatang 8. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Alright. So maliwanag kung sino binigyan ng Diyos ng karapatan, yung authority, sila ang kikilos dahil sila ang pinapatnubayan ng Diyos. Tandaan nyo at sila ang mga anak ng Diyos. Ngayon, dahil yung pagnanasa sa kayamanan na yan, maraming nagpapakunwari, nagpapanggap. So, yan ang dahilan kung bakit nadidelay yung paglabas ang pangako ng Diyos na kasaganaan. Dahil mali-mali ang pagtupad ninyo sa batas at palatuntunan ng Diyos. Ayaw po kay Miss Lady Min, kaya ginagawa nila yon. Gusto nila sila yung matanyag. Talaga. Pero ang nice po ng Diyos, yung Diyos po yung itanyag nila, hindi Talaga. sila. Okay. Ay, alam niyo kung saan sa Biblia yon? O sa Kolosas 3. Sa isa tayo. Kung matanyag na ninyo ang dakilang pastor. Ito po. Kolosas, di po ba pagka si Kristo nating buhay mahayag? Yan. Kolosas Kapitulo 3, talatang 4. Pagka si Kristo nating buhay mahayag, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. O, nakita nyo? Nahayag naman si Kristo bilang hari ng mga hari at binigyan ng Diyos ang kapamalaan sa lahat ng tao sa mundong ibabaw. Bakit maraming kumukontra na religious group laban kay Kristo at hindi pinaniwalaan si Kristo at ang kanyang maalagan? Sino nagbigay sa kanilang authority na mamahala? Tao ba o Diyos?
Diyos ang nagbigay ng karapatan sa kanila na mamahala. Bakit baliwala nyo? Kaya ganyan nangyayari sa ating mundo ibabaw. Lahat na hindi naniniwala kay Kristo, papatayin. Nandiyan sa Biblia. Basahin mo. At niyayanig na po ng kanyang kapangyarihan yung lahat ng mga taong hindi naniniwala sa Panginoong Kristo. Kung di nyo paniwala dyan, paano kayo magkakaroon ng kasaganaan? Dahil sa magmumula sa kanya ang biyaya. Kaya nga po siya gumaganti na, naghihiganti na. Kaya paghiganti niya, walang katapusan yan eh. Na dinadanas ng mga bansa na hindi naniniwala sa kanya. Basahin. Kasi po kung titingnan talaga nila yung mga bansa na hindi naniniwala sa Panginoong Kristo, sila yun, yung mga dinidilubyo ngayon. Sari-saring dilubyo, pinararating sa kanila. Baha, bagyo, lindol, tornado, sinusunog na yung lahat ng kanilang mga bahay at mga lupain. Ito po, ikalawang Tesalonica, Kapitulo 1, talatang 7 hanggang 9. Hindi, yung ayaw akong maghari. Yung Marcos. Mm. Marcos, Kapitulo 19, Lahat talatang 27. gusto nila sila maghari. Binigyan ba sila ng Diyos ng Ay. karapatan? Lucas pala yun, Lucas. Lucas, Kapitulo 19. Basahin. Ito po, Lucas, Kapitulo 19, talatang 27. Datapwat itong aking mga kaaway, na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. Oh, nakita niya. Kaya pinapatay na niya yung mga hindi naniniwala sa kanya. Masaya ba kayo? Sinabi ni Haring Solomon, huwag kayong matuwa kung ang inyong makaaway ay mamamatay. Tingnan nyo po kasi yung basang China, sino pinaniniwala nila? Si Ano Buddha. ngayon ang ibig sabihin yun? Na huwag kayong matuwa pag sila ay namamatay at bumabagsak. Ang ibig sabihin yan, manalangin kayo lahat para sa iyong kapwa. Dahil yan ang batas ni Kristo. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili at ibigin mo ang iyong kaaway. Ano sabi niya? Kung ang mga umiibig lang sa inyo, ang ibigin nyo, ano ang papalain ninyo? Tae! Tandaan nyo na. So, ibigin nyo lahat ng tao. Kagaya ng iyong sarili. Kung makita ni Jesus Kristo na yan, darating na yung pagpapala na ipinangako ang Ama dahil padadaan sa Kanya. Tandaan nyo bilang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Hindi yung kilalanin kasi. Babastusin pa ninyo siya. Akala nyo napakarunong na ninyo. Hindi ba kayo magang saksi na sinungaling? Kaya po kung titignan nila yung lahat ng bansa na dinidilubyo, karamihan Muslim country. Hindi ba kayo naawa dyan? Sa sarili ninyo. Dahil sa walang kapaniwala ninyo kay Kristo, ayan ang tinatabo nyo. Ano sabi ng Banal Espiritu rito? Huwag kayong magalak at huwag kayong matuwa. Porque pinapatay ng Diyos sila, natutuwa kayo. Alright, so, kaya kayo naliligtas. Dahil merong namamagitan sa inyo. Kung paano namagitan si Jesucristo ng panahon niya, mayroon namamagitan sa ating kapanahunan ang tunay na mga alagad ng Diyos. Kilala ba niyo ang tunay na mga alagad ng Diyos? Ayun, basahin doon sa Roma 8:14. Roma Kapitulo 8, talatang 14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. O ngayon, yung walang Espiritu ng Diyos, ano sila? Anak ba ng Diyos sila? Mga nagpapanggap. Nagpapanggap kayo na anak ng Diyos. Nagpapagunwari kayong anak ng Diyos. Pero hindi kayo kilala ng Diyos. Dahil hindi kayo napasakop sa Diyos. Tandaan nyo Isa pong palatandaan dyan, karamihan po ng mga tunay na lingkod ng Diyos, karamihan po sila may mga gabay, patnubay ng Espiritu. Lahat ng ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Kaya huwag kayong magpapakunwari na mga anak ng Diyos.
kung tunay na kayo mga anak ng Diyos, ito ang gawin ninyo. Yung itinuro ni Jesus nung panahon niya na hindi pinaniwalaan ng maraming tao at pinatay sa Jesus. Sibasahin, 4:22 ng San Juan. Juan Kapitulo 4, talatang 22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin. O kita na, sumasamba rin si Jesus noong panahon niya. At yan ang pinakita niyang halimbawa. Yan ang tinutukoy ni Pablo do sa Hebreo. Binigyan niya tayo ng halimbawa at na dapat tayo sundin ang kanyang mga hinakbang. Na dapat nating tularan. Tularan natin siya na siya'y mananamba sa Espiritu Santo at yung Espiritu Santo nanahan sa kanya. At siya ngayon ang dapat natin kilalanin. Bakit din nyo kilalanin? Ayun lang maniwala sa kanya. Kung sino ay tinalaga, di nyo kilalanin, diswail kayo. Anong sinasamba ni Jesus? Tuloy mo. Sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Alright. Kaligtasan nang gagaling sa mga Hudyo. Ano itong Hudyo na ito? Kung tawagin ninyo, mga Jewish. G-E-W. Jews. Hudyo. Ang pananampalatayang Hudyo ay ito ang ginagawa nila. Tuloy mo, San Juan. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. O yan ang kailangan mangganap ngayon. Nauna, huwag nang pagpatumpik-tumpik. Sambahin niyo ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Tanggalin na po yung lahat ng ribulto. Tanggalin na niyo lahat ng aribulto. Mga Pati mga- Diyos-Diyosan. Pati yung mga politiko ribulto, tanggalin na rin. Okay. So, ang hinahanap ng Diyos ay mga anak na mapagmahal sa kanilang kapwa. Mga banal na tao yan. Hindi nagbabanal-banalan. Yung po ba mga tapat at matalinong So, ito na alipin? yung bubasa doon. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat tinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa O, katotohanan. kita niya. Ano sinasamba ninyo? Kayong mga bansa. Bato. Buddha. Buddha. Kung sino-sino mga Diyos-Diyosan. Si Muhammad. Yung Oh. bato na itim. Batong itim. Yan ba ang dapat sambahin? Eh kaya nga po dinidilubyo na rin sa may batong itim na yun eh. Meron ba deklarasyon na sila ang dapat sambahin? Wala po. Ipakita nyo sa kasulatan kung anong kasulatan nakatala na si Muhammad at Buddha at yung batong itim ang dapat sambahin. Kaya kung titingnan po ulit, pagbubulayan talaga nila kung ano yung mga bansang dinidilubyo. Yung, Sino po ang tinutukoy na bato? yung mga naniniwala po sa mga Hindi yan. kayo maniniwala na si Jesus ay siyang bato. Nakatitisuran Batong pumukol. na yan ang batong pumukol sa isang larawan ng parigin ni Nabucodonosor. At lumaki siya at sinakop ang buong mundo. Pero ayaw kayo pasakop. Eh sila nga yung kaaway ng Panginoon. O, kaya ngayon, kayo ang kaway niya. Dahil ayaw niyo siyang Tanggapin. pasakop sa kanya. At ayaw niya siyang tanggapin. Ayaw niyo siyang tanggapin. Ayaw maniwala sa kanyang ebanghelyo. So, magkaroon ba kayo ngayon ng prosperous New Year? Kundi niyo ay galang yung kanyang pagkatao nung panahon niya. Siya tao lamang talaga. Pero naging Diyos. Eh sino po ba paniniwala natin? Sila ng mga nagsasalita o yung Panginoon na nakakausap natin na bumababa dito? Kaya huwag paniwala niyo magsasalita na yan. Bulaan propeta yan. Hinulanan ni Jesus yan na ililigaw kayo. At paniniwala niyo man nagliligaw. Mas Tandaan paniwalaan niyo po yung Panginoon dahil bumababa po dito yung Panginoong Isokristo. Lumapit kayo sa Kanya. Kung saan siya naroon, nandun kayo. Di ba yun ang sinabi niya sa kanyang panalangin? San Juan 17. Sige, basahin. Ama,
Yaong mga ibigay mo sa akin ay ibig kong kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin. Sapagkat ako yung inibig bago natatag ang sanlibutan. O, kita na. Ang tanong ngayon, alam ba ninyo kung saan naroon si Jesucristo? Yung kaluluwa ni Jesucristo, yung Espiritu niya. Yung tinatawag niyong Holy Ghost, Holy Spirit, na siya rin ang bumalik para mangaral. Dahil yan ang pangako niya sa kanyang mga inaralan na hindi ko kayo pababayaan. Babalik ako at babantayan ko kayo. O ano nangyari? Naganap ba sa inyo? Basahin natin. Mateo Kapitulo 28, talatang 18 hanggang 20. Sige. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito yung magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga lagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Okay na. Binabantayan niya ang kanya mga tinatawag niyo worshipers. No? Yung mananamba niya, binabantayan niya. Kaya ang isang taong marahas nung panahon niya na siya si Pablo, pakialamero sa mga alagad ng Diyos, nagkita sila sa Damasco. Anong nakita ni Pablo sa Damasco? Tao ba o espiritu? Alright. Basahin niyo yan ha. Gawa, Kapitulo 9. Kung ano ang nakita ni Pablo sa daan ng Damasco, na pinangakuan niya na sila ay hindi niya iwanan. At sino nagbabantay doon? Hindi ba si Jesus? At sino nakakita kay Jesus? Hindi ba si Pablo? Anong ginagawa ni Pablo? Isang taong ayaw pasakop kay Kristo noong pa buhay pa si Kristo. Ayaw pasakop talaga. Kailangan po ba nilang malaman kung ano yung pananampalataya ni San Pablo noong panahon na yon na hindi pa siya nagpapasakop sa Panginoon? Si San Pablo po ay isang Romano Katoliko na kalaban ng Panginoon sa Kristo noong kapanahon ng puno. Kaya ayaw pasakop si Kristo dahil Romano Katoliko siya. Kita na. So, Si Kristo, anong tawag sa mananamba sa Espiritu? sino po ba nag-uutos kay San Pablo para labanan yung Panginoon sa Kristo ng panahon nila? Mayroon siyang permit sa gobyernong Romano Katoliko, yung tinatawag na Roman Empire. Yun, napakaliwanag po. Imperyo ng Romano. Mayroon siyang permit sa mga pare, sa gobyerno na World namamala History po yan. Hanapin para po ipapatay sa mga alagad ng Diyos. At nung makarating sa Damasco, sino ang sumalubong sa kanya? Dahil sabi ni Jesus sa mga alagad niya, kung meron kayong makaaway, ako'y kaaway din ng inyong mga kaaway. Yan ang pangako ng Diyos. At tinupad ni Jesucristo nandun sa Exodo Exodo 23. Salita ng Diyos yan na ginanap ni Jesucristo. Dahil ang Diyos nasa kay Jesucristo. Pangako ng Diyos at ginawa niya. Exodo Kapitulo 23, talatang 22. Datapat kung didinggin mo lubos ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita, ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway, kaalit ng iyong mga kaalit. O, ano nangyari sa Damasco? Di ba away ni Jesus at si Pablo? Na isang Romano Katoliko. Na isang Romano Katoliko. Nang sa istorya dyan, siya ay Romano, naging Hudyo. Dahil binihag siya ni Jesucristo. Kaya sa kanyang pagsasalita sa kanyang aklat, ako si Kristo, ako si Pablo, bilanggo ni Kristo. At pabilanggo pala siya sa Panginoong Jesucristo. Ano mo yung sabihin, bilanggo? Bihag. Nabihag ni Jesucristo. At siya ang inutusan ni Jesucristo na magdala
ng pangalan ng Hesukristo sa mga hintil. Bilang ministro po ng hintil. Bilang ministro ng mga hintil. Dahil si Pedro, siya ang ministro ng mga tuli. Alam yung mga tuli? Mga binyagan. Binyagan sa Espiritu. Kaya si Pedro ang ministro. At si Pablo ay siyang ministro ng mga hintil. Yung mga walang Diyos, ipinakilala niya sa kanila ang Diyos. Na ang Diyos ay Espiritu. Yan ang pinakikilala niya sa mga tao nung panahon niya. At marami siyang naikayat ng mga tao. At marami siyang naitayong mga iglesia. Basahin nyo doon sa Roma 16:1. At saka po, nandun po sa aklat ng Apokalipsis yung mga iglesia na naitayo ng ating kagalang-galang na Apostol San Pablo. Talaga. Ngayon. Ngayon, labanan nyo si Kristo. Espiritu na yan, ha? Kagaya ng paglaban ni Pablo at di naniwala sa Espiritu. Ha? Akala niya walang Espiritu na bantay. Dahil sa katangahan niya ng panahon niya. Akala niya, kaya-kaya niya ang tao sa babagitan ng batas ng tao. Alright. Ngayon, anong gawa ni Pablo? Di sumuko siya at nagsisi. Nagbago siya. Isang kisap na pagbabago. Talaga. Isang kisap na matang pagbabago. Na sinabi niya doon sa Korinto 15:50. Unang Korinto Kapitulo 15, talatang Bakit isang 51? kisap mata ng pagbabago? Dahil nabulag siya ng 3 araw. Yung pangatlong araw, ginamot siya niya at nakakita siya muli. Yun ang tinatawag niyang isang kisap mata. Ito po. Sige, Unang basahin. Korinto Kapitulo 15, talatang 51. Narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Ano ibig sabihin yun? Hindi lahat tayo ay mamamatay. Pero lahat tayo ay babaguhin. Sito di ba? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sa pagkatutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Ano mga pagkakak? Propeta. Mga bagong halal na propeta na pangako ng Diyos doon sa Gawa, Kapitulo 2:17. Yung mga bagong propeta yan, sila ngayon ang inahalal ng Diyos sa ating kapanahunan dahil yung mga propeta nung panahon nila, Jesus, pinagpapatay sila. Kamukha ni Jesus, propeta, pinatay din. Pero hindi nila napatay si Jesus dahil nakatakda na magbabangon siya muli. Tanda nyo ha, ibabangon siya ulit. Tanda nyo, ngayon, nakabangon na ba si Jesus? Ayan nga po, sinabi niya sa Mateo 23, talatang 37. Sige. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato. Hindi lang Jerusalem. Daigdig na pumapatay ng mga propeta. At bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ng inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo. Kanino tinig yan, salita na yan? Tinig ng Ama na nasa kay Jesucristo. Gusto niya tayo sakupin ni Jesucristo. Ay ang Ama, ayaw niyong pasakop dahil si Jesucristo ay inutusan para sakupin tayo lahat na naibigay sa kanya ang pagpapatawad ng kasalanan. Ano ang pagpapatawad ng kasalanan? Yung presensya ni Jesucristo. Pag pinatawad ka, Pinatawad na siya ng Ama. pinatawad ka na rin ng Ama. Dahil Dahil sabi ng gumagamit Ama, ko sa kanya. kung anong talian nyo sa lupa, matatalian sa langit. Kaya sabi ng Ama mismo, nung panahon ng mga propeta na pinagpapatay nila, doon sa Isaias, doon si Otso. Isaias Kapitulo 1, talatang 18. Magsiparito kayo ngayon na tayo magkatuwiranan, sabi ng Panginoon.
Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula ay magiging maputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula ay magiging parang balahibo ng tupa. Oh, yan ang sinulat ng Diyos din ng panahon ni David. Doon sa awit 91. Dahil yan sa Isaiah 1:18. Kada pa makapal daw sa mukha nyo, kasalanan nyo, patatawarin kayo ng Diyos. Kaya lang, magbalik loob kayo sa Diyos dahil gusto niya tayong kasamahin sa kanyang kaharian. Kaya pinakikilala ni Jesus yung salitang pagsisisi at dumating na ang kaharian ng langit. Nandun sa Marcos 1:15. Marcos Kapitulo 1, talatang 15. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Sino ang kaharian ng Diyos ngayon? Yung kanyang mga alagad. Nung una pang panahon ni Jesus, yung mga alagad, at sila lahat ay kaharian ng Diyos. Ngayon sa ating panahon, sino ang tunay na kaharian ng Diyos ngayon? Yung mga mananamba sa Diyos, sila ang kanyang kaharian. Nasusulat sa Biblia yan. Ginawa tayong kaharian, mga saserdotes ng Diyos. At Ama, sumakanya nawa ang paghahari. So, ang mga kaharian ng Diyos, sila yung kanyang maalagad sa ating kapanahunan na hinalal ni Kristo bilang magpapatuloy sa kanyang mga gawain at ituturo ang mga bagay na dapat malaman ng tao. Kagaya ng bilin niya sa kanyang mga apostol. Yung bilin niya sa kanyang mga apostol, siya rin ang bilin sa amin na kayo gawin, alagad. At maging membro ng kaharian ng langit. Kung membro kayo ng kaharian ng langit, kayo na ang mga alagad ng Diyos. At magkaisa na tayo para sa ganun, mabuo na ang hula na sakupin niya ang buong mundo. Ayaw pa sa ko. Iyan ang dahilan. Dahil sinabi niya, bago ako makapaghari, 1/3 na lang populasyon ay titira ko. Gusto niyo yan? Matutuwa kayo dyan? Sinabi niya po yan, Zacarias Kapitulo 13, talatang 8. Talaga? 8, talatang Matsaya kayo kung kakaunti na lang itira niya. Yun lang tunay na mananampalataya. Zacarias 13:8 pala. Gusto niyo mangyari yan? Ano po, basahin po ba natin? Sige, basahin mo. Zacarias Kapitulo 13, talatang 8. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi ay mahiwalay at mamamatay. Oh, gusto niyo yung mamatay kayo? 1/4 ay 2/4. Ano, ibig sabihin? 3/4. 2 bahagi ay mahiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay may iwan. 1/3 na lang ang tira. Gusto niyo yun? Kagaya ng paglipod ng Diyos sa panahon ni Noe. 8 lang kaluluwa ang maliligtas. Naligtas. Ay itong dilubyo na ito na ginaganap niya ngayon sa panahon natin. Gusto niyo? 1/3 na lang pampalasyon na matira. Baka ito pong sinasabi lang the big one. Talaga? Gusto niyo makita ang the big one? Tingnan ko lang. Bibidyohan daw nila. Interesado kayo sa big one? Baka kayo madala ng big one. Tandaan nyo baka kayo sasama na sa 2/3 na papatayin. At doon na magpasimula ang paghari ni Kristo. Wala nang sasalungat, wala nang sasalagsang. Dahil daw po ang matitira po dito, karamihan daw po yung mga banal na tao, yung mga matutulid na Talaga? tao. Lahat ng makasalanan papatayin. O ano ngayon? Kung 1 million lang ang banal, di 1 million lang ang matitira. Ilan na ba populasyon sa mundo? Billion na. Billion na. Masaya kayo kapag mamatay kayo. Dahil kala nyo, makapunta kayo sa langit, impyerno talaga buti nyo.
Maaring ganito rin po yung sinasabi noon ni kagalang-galang na Ninunong Nue. Nung kapanahon na parang ganito rin po yung sinasabi niya. Talaga? Pero wala pong naniniwala sa kanya hanggang sa dumating yung paggunaw sa daigdig. Okay, hindi ako sinwe ngayon na ha. Tandaan nyo. Wala pong pagkakaiba sa Sinasabi ko na paghahayag sa ninyo. inyo, gusto nyo makita yung kamatayan na mamakasalanan na hinulan ni Zacarias? Kapitulo 4:1. Yung dos naman. Sa Yun Malakyas lang po. ay matitira. Tandaan nyo. Sa Malakyas po. Malakas ba yan? Sige, Malakyas. 4:1. Malakyas, Kapitulo 4, talatang 1. O masaya kayo kung kayo pagpapatayin. Panghuling payo. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno. At ang lahat na palalo at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan Alam niyo palalo, mayayabang. ay magiging parang dayami. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon na mahukbo, na ano pat hindi magiiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. O, kita na. Walang matitira. Kundi lang yung mga mananampalataya. Nasa dos na. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katuwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak, at kayo'y magsisilabas at magsisiluksong parang guya mula sa silungan. O, yan lang ang matitira. Yung mga may takot sa Diyos. Mga tunay na lingkod ng Diyos. Tunay na lingkod ng Diyos. At ipinakita ang takot. Dahil ang takot nila, hindi sila gumagawa ng kasamaan. At maibigin sa kapwa. Yan ang matitira. Gusto nyo yun? Gusto nyo makita? Mga asungot kayo. At siguro po panahon na rin po para malaman ng mga tao kung sino po yung mga tunay na lingkod ng Diyos. Lahat po sila ay may mga biyaya at kapangyarihan. Lahat na nangiligtas na, yung sinasabi niya na hindi ba nyo, wala, lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila yung mga anak ng Diyos. Ay yung hindi pinapatnubayan. Ang sabi ni Jesus, kayo isaman yung diablo. Ngayon, ang malupit. Ano po ba? Basahin natin. Sige, Juan, basahin mo. Kapitulo 8. Sino mga anak ng diablo? Yung sumusunod sa kagustuhan ng kanilang sariling laman at hindi napasakop sa Diyos. Yan ang mga anak ng demonyo. Juan Kapitulo 8, talatang 43 hanggang 44. Bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. O bakit? Dahil binulag ni Satanas ang inyong Pag-iisip. pag-iisip para di kayo maniwala sa Ebanghelyo. Tandaan nyo yan. Kaya lahat ng nabulag sa katotohanan ay anak ng demonyo talaga. Sintuloy mo. May kinalaman po kasi rito yung mga mangangaral. Talaga. Yung mga nakialam po sa banal na kasulatan na hindi naman dapat Sila nga mangaral. yung sinabi ni Jesus na ililigaw ang marami. Bula ang propeta, hindi naman hinirang ng Diyos. Hindi naman nalagad ng Diyos. Sila ang mga bulaan na nagliligaw ng mga tao. Kaya- Dahil hindi nila alam kung saan naroon ang Diyos at si Jesucristo na tinutukoy ni Juan doon sa 14, 21 hanggang 23. Ituloy mo yung 1:8 muna. Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao buwan panahuna at hindi nananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng mga ganang kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. So, si Diablo ay ama ng lahat ng sinungaling. At alam ninyo saan pupunta ang mga sinungaling? Sa impyerno. Sa impyerno lahat. 21:8 ng Apokalipsis. Yan ang pasya ng Diyos. Ngayon naman, ano ngayon ang sinabi ni Pablo sa Corinto 3:16? Unang Korinto Kapitulo 3,
talatang 16. Doon sa mga alagad ng Espiritu, Hindi ba ninyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Hindi ba nyo alam na kayo'y maging alagad ng Diyos kung mabuhusan kayo ng Espiritu ng Diyos, kagaya ng pangako niya sa Gawa, Kapitulo 2, 17. Na yan ang buhat kay Propeta Joel na ibubuhos niya kanyang Espiritu sa lahat ng tao. Ba't hindi yung matanggap yung Espiritu? Bakit? Dahil mapagsaway ang Espiritu Santo. Tanda nyo sasawayin niya ang mga masamang tao. Kaya po kasi sabi niya, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Yan ang trabaho ng Espiritu Santo. Kaya yung sakit ng parusa, pagsaway lang ng Diyos yan at pagtawag ng Diyos, yung sakit na yan, pinakikialaman nyo kasi mga doktor kayo na wala naman kayo kinalaman tungkol sa sakit. Dahil ang sakit po ay pagtawag po yan ng Diyos sa mga Pagtawag lang ng Diyos yan kasalanan. na hindi nyo alam yung mga sakit na yan ay may halong elemento. Tandaan nyo. So, kaya nga ligaw-ligaw kayo dahil marami nagliligaw sa inyo. Alright. So, ngayon, ano sabi doon sa Corinto 3:16? Hindi ba nyo alam na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay manahan sa inyo? Kung nabuhusan na kayo ng Espiritu, ay kung di kayo nabuhusan, wala pang Espiritu ng Diyos sa inyo. Tandaan nyo Kamukha, yung ginagawa ni Pablo. Siya ang nagbubuhos ng Espiritu sa mga tao. Nandun sa Gawa 19:1. Si Pablo inutusan na magbuhos ng Espiritu sa mga mananampalataya. Ngayon ang panahon po ni San Pablo yan, sa panahon po natin. Sa panahon natin, sino nagbubuhos ng Espiritu? Kayo ba o ako? Baka sabihin Papa ng Roma. Yung Papa ng Roma, meron na ba siyang naibuhos ng Espiritu sa kanyang membro? Tignan yung mga binuhusan ko ng Espiritu, propeta na sila. Nabuhay na si Kristo sa kanila. Dahil si Kristo, siya ang gumagamit sa kanila. Mga nangangaral na, mga nanggagamot na. Nanggagamot na, nangangaral na, nagliligtas ng mga tao. Pero binabaliwalan ninyo, ano sabi nyo? Karumaldumal na Espiritu. Puro kayo bintang. Hindi ba bawal yung magbibintang? Bintang kayo ng bintang. Lumapit kayo sa kanya para makilala nyo siya. Dahil sinabi niya, kung saan ako naroon, kailangan din naman sila dumuon kasama ko. Ba't tayo lumapit? Sa Espiritu. Dahil sabi nyo, karumaldumal. Sino ang karumaldumal? Kayo ang karumaldumal na tao. Ito po kasi nakapropesya po yan sa Gawa Kapitulo 2 talatang 17. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhula. At ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Itong banal na Espiritu na binuhos sa amin, karumaldumal ba kapag nakapagaling siya na maraming may sakit? Karumaldumal ba yun? O kayo ang karumaldumal na umaapi at lumalapastangan sa banal na Espiritu? Kayo ang karumaldumal. Bintang kayo ng bintang, kayo ang karumaldumal na tao. Kaya po kasi nila ginagawa yan, wala po kasi silang magawa ng mga ganung mga makapangyarihang bagay. Basahin nyo sa Gawa 19. Ipatong lang ni Pablo ang kanyang kamay. Bumababa ng Espiritu Santo sa kanila. Dahil yan ang hula. Noong panahon pa ni Zacarias ba yun? Malakias 3:1. Malakis 3:1 po. Sige. Pagdating ng sugo ng Panginoon. Sugo lang ang makapagbibigay ng daan para makababa ang Diyos mula sa langit. Kaya kung di po sila mga isinugo, wala po silang magagawa. Ang mapapababa nila, masamang espiritu. Talaga. Meron kayo espiritu with glass. Meron ba yun? Ano po babasahin natin yung Malakias 3:1 o Malakias Gawa 3:1. 19? Ang pagdating ng sugo ng Panginoon,
Narito aking sinusugo ang aking sugo, at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. Ano po yung daan na ihahanda niya? Alam niyo daan, tao na gagamitin niya na siya ang kanyang luklukan nakatagda noong panahon ni David. Nasambay natin siya sa kanyang luklukan. Siya ay banal. Ito po yung mga medium at mga kasangkapan na ginagamit nila. Alright. O, bakit hindi kayo nabuhusan ng Espiritu? Dahil wala kayong paniwala sa Espiritu. Tsaka wala pong sugo na maghahanda ng daan sa kanila. Kailangan na po itong malaman ng lahat ng mananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Alright. Ngayon, pag bulay-bulay nyo yan huwag kayo basta daldal ng daldal. Makakaligaw kayo. Ngayon, nagtiktik po yung butiki. So, kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, doon kayo. Dahil yan nakatala sa San Juan 14, 21 hanggang 23. Yung umiibig sa Diyos at tumupad ang utos niya, ang Diyos ay nasa kanila. Tandaan nyo Juan Kapitulo 14, talatang 21 hanggang 23. Ang mayroon ng aking mga utos sa tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking ama, at siya ibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kanya, O, kita sa niya. kanila. Alam niyo magpapakayag, magpapakita, appear, to appear, appearance kung tawagin. Yan po yung ginagawa niya po rito, nangangaral, nanggagamot, namamahagi ng biyaya at kapangyarihan. Magpapakayag, magpapakita ba? Makausap ka niya. Tuloy mo. Si Judas, hindi ang Iscariote, nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakayag at hindi sa sanlibutan? Kita na. Si Judas Iscariote, hindi matakaw na tao. Ayaw niya na susuluin ng Diyos. Ayaw niya na sa kanila lang magpapakahayag ang Diyos. Ano sabi niya? Bakit sa amin lang? Hindi ba pwede sa sanlibutan? Pumayag ang Diyos. Ano sabi niya? Basahin mo sa 23 na. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, Kung ang sino man ay umibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya ibigin ng aking ama, at kami pasa sa kanya, at siya gagawin naming aming tahanan. Asan ang tahanan ng Diyos? Doon sa mga umiibig sa Kanya. At yung umibig kay Jesus ay ibigin din ng kanyang ama. At silang dalawa, manahan sa taong yun. Maliwanag ka. Kung di maintindihan, bingi kayo talaga. Alright. Nasaan na ron ang Diyos ngayon sa ating kapanahonan? Nandun sa kanyang templo na sinasabi ni Haring David noon pa. Doon sa awit 99:5. Awit, Kapitulo 99, talatang 5. Ibunyin ninyo ang Panginoon nating Diyos, at magsisamba kayo sa harap ng kanyang tungtungan. Siya'y banal. Sino po yung mga tungtungan? Sino yung tungtungan ng Diyos? Yung kanyang tinahanan. Yung kanyang templo. Yung kanyang templo na sinasabi ni Pablo. Sino, Nandoon ng Diyos. sino po ba itong mga templo ng Diyos? Kahit na sino. Basta tinanggap niya ang Diyos. Basta mahal niya ang Diyos. Nasa kanya ang Diyos. Siya ang templo ng Diyos. At kung siya ang templo ng Diyos, mamahalin din namin siya. Ganun yun. Dahil ang Diyos ay nasa kanya. Ganyan yan. Kayo, mayroon ng templo ng Diyos. Kinapuputan pa ninyo. At pagbintangan yung karumalduman, palabintangin kayo talaga. Alright, ano sabi niya sa Teres 16 ng Korinto? Hindi ba gaano ninyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananam sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Ng templong ito ay kayo. Sino yung makatanggap ng Espiritu? Sila, yung mga banal ng Diyos na kanyang tungtungan at luklukan. At sino bang gigiba dyan? O magsalita laban yan? Gigibay ng Diyos talaga. Tandaan nyo
Tingnan nyo nangyari sa Ayan, Bundok panitik ka Ibabaw. ng mga butiki. Ilan ng bansa ang giniba ng Diyos? Eh, lahat po ng mga hindi naniniwala sa Panginoong Kristo, kita yung na. mga bansa-bansa na yun. Di ba nyo napapansin? Di ba kayo nababalisa Yung mga dyan? naniniwala kay Na Buddha, kayo ngayon ay Muhammad, ginigiba ng Diyos dahil ayaw nyo siya maghari. Alright. So, ako hindi nyo kaaway. Tanda nyo mahal ko kayo dahil kayo kapwa ko tao. Pinalalahanan ko lang kayo. Nakilalanin nyo ang Diyos at hanapin nyo na siya bago dumating yung kakilakilabot na karawan ng kanyang galit para maligtas kayo. Hanapin nyo na siya habang maga. Sibasahin.